kababayan, ito pakinggan naman natin yung mensahe or speech or statement nitong si PBBM mga kababayan patungkol po sa pagkakahuli nitong si Kibuloc. Kasi parang merong idinidetalye dito ang ating presidente kung ano ba talaga yung isa sa totoong nangyari. Mga kababayan, kung bakit nag-surrender etong si Kibuloc mga kababayan. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong statement ng ating presidente mga kababayan. To an ongoing interview with President Marcos, let's listen in. I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority, sasabihin nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman... kita nyo ha, ano yung sinabi ng ating presidente mga kababayan? Kung etong si Kibuloc talagang susuko, dapat nung lumabas yung mga arrest warrant niya, sumuko na siya. Dahil may arrest warrant siya. Kaso nga lang ang problema, hindi ganun na nangyari. Ano yung nangyari mga kababayan? Malapit na siyang masukol ni General Torre ng PNP. Kaya siya talaga na puwersang sumuko mga kababayan. Yun talaga ang totoong nangyari dyan. Hindi yung sinasabi ng mga followers niya at saka ng mga vlogger nila. Mga kababayan, maling-mali. Ano po yung istorya na ipinapakalat ng mga vlogger nila. Kasi nga naman ang totoo dyan, na puwersa siya kaya siya sumuko. Dahil kung talagang intentionally yung pagsuko niya, dahil mahal niya yung mga member ng KOJC, dapat noon pa. Dapat hindi na nila hinintay pa mga kababayan na humantong sa point na tutugisin sila at tuhulihin ni General Torre. Kaso nga lang na puwersa, kaya napilitang sumuko. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented of course by the AFP, augmented by the civilian arms of government. It was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No major injuries were sige, sa tulakan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan wala namang namatay, walang nabaril. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Ang instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gustong saktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Kaya ba't natin sila sasaktan? Ba't pa tayo magdadala ng baril? So, gano'n na lang. Hindi, kasi ang pinapakalat nila, may baril yung mga kapulisan natin na naando doon sa mismong compound. Mga kababayan, hindi yung nasa loob ng nasa loob mismo ng nire-raid. Mga kababayan, na kung saan namatay yung or binawian ng buhay yung isang member ng KOJC. Siguro ang sinasabi dito ni Presidente mga kababayan, yung mismong pumasok dun sa mismong pasilidad na naglibot mga kababayan sa loob mismo nung pasilidad ng KOJC, hindi doon sa compound. Na kung saan mga kababayan makikita nyo talaga na may mga armas yung mga kapulisan natin. Siguro tinutukoy niya dito yung pumasok sa loob ng compound mga kababayan, sa loob ng pasilidad, yun yung mga walang dalang armas. Gaya nung sinasabi ng mga taga-suporta at taliwas dun sa sinasabi ng mga taga-suporta nitong si Kibuloc na kaya binawian yung buhay, yung isa nilang kasamahan, dahil may mga dalang armas mga kababayan at saka mga teargas, etong ating mga kapulisan. Siguro, yun yung ipinapaintindi niya dito sa publiko. Kasi kung ang usapan dito, yung mismong nasa compound, talaga may mga dalang armas yun mga kababayan. Siguro ang sinasabi dito ni PBBM, yung about sa pagpasok sa pasilidad. Mga kababayan, ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. Tama. You can't do this without shooting anyone.
That is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved, ang ating Chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 times a day, kung ano yung mga pangyayari doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that at least this phase of that operation is now over, and we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system. And siyempre, babantayan natin na tama naman ang mangyayari, na lahat ng kanyang karapatan, walang nasasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually... Makinig yung mga taga kay OGC ha. Yung inyong pastor hindi pwedeng makatanggap ng special treatment kung ano yung pamumuhay ng normal na mamamayang Pilipino na nakaharap sa ganyang klase ng problema, kailangan matamasa niya din. Walang special treatment sa kanya, mga kababayan. Hindi porket son of God siya, magiging hari siya sa loob. Hindi pwede yon. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Hindi na, kahit na may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun eh. We don't know what special treatment is. So we will treat him like any other arrested person, and we'll respect his rights, and we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable. And we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. All right? Thank you. Okay. Thank you. Sa maliwanag ang sinabi ng ating presidente ha, kaya nahuli si Kibuloc, mga kababayan, hindi dahil sa gusto niyang sumuko, kung hindi dahil napilitan siyang sumuko. Magkaiba yung gustong sumuko sa napilitang sumuko eh. Kasi yung napilitang sumuko, wala ka ng pagpipilian doon. Kung hindi, sumuko talaga dahil sukol ka na at malapit ka ng matunto ng ating mga kapulisan. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, noong nakaraang araw dapat huli na yan. Kaso nga lang nakialam at nagpa-epal yung 3 senador. At kung hindi nagpa-epal yon, dapat mas napaaga pa ang pagkakahuli dito kay Kibuloc. Kasi nga, nung nag-iimbestiga ang ating mga kapulisan, tumahol bigla yung mga aso nitong si Kibuloc, mga kababayan, na parang may pinoprotektahan doon sa isang pasilidad. Kaya nagkaroon ng idea ang ating mga kapulisan na baka naando doon nga sa loob etong si Kibuloc, mga kababayan, at yung 4 na co-accused niya. At kung makikita nyo, nung papasukin na ng ating mga kapulisan, dahil nagbigay na sila ng ultimatum na kung hindi susuko yung naando doon, mga kababayan, talagang papasukin nila yung pasilidad. At kita nyo naman yung naging resulta, dahil sumuko talaga, napilitang sumuko yung pugante, mga kababayan. Ano po? So maliwanag naman yung sinasabi dito ni PBBM na talagang hindi intentionally or hindi bukal sa loob yung pagsuko nitong si Kibuloc, kung hindi napilitan siyang sumuko dahil sukol na siya ng ating mga kapulisan. So ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa isa pang topic natin na nakita, mga kababayan. Ito, boses to ni Banat Bay ha. Kasi pag yung video, baka i-copyright tayo ni Banat Bay. So ngayon, mga kababayan, eto kaya, ako nagtatanong lang naman, eto kaya yung posibleng dahilan kaya nananatiling tahimik si Digong sa mga issue na kinakaharap ngayon ng kanyang matalik na kaibigan na si Kibuloc. Kasi nga, etong sinasabi ni Banat Bay, kung iisipin po natin, na sinasabi niyang si Duterte pala nagplano ng lahat para mailipat kay Duterte yung lahat ng ari-arian nitong si Kibuloc, mga kababayan, at hindi galing kay Kibuloc mismo, talagang kahit sino mapapaisip na parang ang dating pinabayaan na ni Digong, mga kababayan, di umano, etong si Kibuloc, kaya nananahimik siya ngayon sa mga kinakaharap na issue nitong si Kibuloc. So ito, pakinggan po natin, mga kababayan. Duterte mismo nagsabi, alam mo, maganda nito, bago ka pa ikulong, iwan mo na sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ang kanilang intel, talagang gustong agawin ang lahat ng pagmamay-ari ni Kibuloy. Yun ang kanilang intel. So pag naikulong na,
pwede na nilang kunin. Kaya nga inilipat na kay Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Oops! Don't forget, ginawa yan kay Tebes. Alam nyo kung ano ginawa kay Tebes? Yung mga STL, Pakinggan nyo mabuti ha kung paano niya ilaglag yung kanyang bossing, mga kababayan. na pagmamayari niya, kinuha nung kalaban niya. Ang nagpapatakbo na kalaban niya. Yung mga property ni Tebes, kinuha rin ng gobyerno. Bakit? Kasi binansagan siyang terorista. Siguro nilipat niya sa kapatid, ang ginawa, dinamay pati yung kapatid. Di ba? So lahat ginawa, kinuha. So may pattern na ginagawa. Pag mayaman ka, maaari kang sumuporta sa presidente para mabawasan ng kalaban, tanggalin ang mga pinansyer ng kalaban. Si Tebes, ginawa sa kanya yan. Bakit si Kibuloy? Tandaan ninyo, si Kibuloy may eroplano, may helicopter, kakailanganin ni VP Sara Duterte yan eventually. Yan ang ginamit ni Pangulong Duterte during the election. Aminado naman sila dyan eh. Kaya nga, yan ang kanilang duda na kukunin ng lahat ng property ni Kibuloy. Pagkakakitaan, ibebenta o kaya gagamitin. Ito, ulitin natin mga kababayan ha. Inutakan ni Pangulong Duterte. Ganun ba? Lipat mo sa akin. Ferdinand Kila, salamat po. Kaya pikon na pikon sila. Bakit pinasa kay Duterte? Mautak ko si Duterte. Sorry ho kayo. Matanda na ho yun, pero yun ho ay mautak na tao. Hindi ho yun yung katulad ng abogadong Atty. Claire. Alam niyo yung pinupunto ni Banat Bay dito, kaya pinaparinig ko sa inyo ito mga kababayan. Sinasabi niya dito na si Duterte ang nagplano ng lahat para mailipat lahat ng mga ari-arian ni Kibuloy sa pangalan ni Duterte. Na hindi naman daw nanggaling kay Kibuloy mga kababayan yung desisyon na ilipat lahat ng property na yan dito kay Digong. So ngayon mga kababayan, eto, opinion ko lang naman. Hindi ako, at saka nagtatanong lang din naman ako, hindi kaya nananahimik etong si Duterte mga kababayan dahil pinabayaan niya na etong si Kibulok? Bakit mga kababayan? Kasi ano pa ba naman ang mapapala niya kung makakalabas pa etong si Kibulok? Kung makukulong ito mga kababayan ng panghabang buhay, siya ang mananamasa lahat ng ari-arian at property nitong si Kibulok. Kasi nga, ayon dito kay Banat Bay, ang nagdesisyon ng lahat ng paglilipat ng ari-arian ni Kibulok sa pangalan ni Duterte ay mismong si Duterte, mga kababayan, at hindi daw po si Kibulok. Siyempre, kung ikaw ba naman, hawak mo na lahat ng property nun, hawak mo na lahat ng ari-arian nun, hahayaan mo pa ba naman na makalabas yun para mabawi sa'yo lahat ng ari-arian niya? Siyempre, hindi na. Kaya hindi ka na makikialam. So ngayon, ako nagtatanong lang naman na baka kaya nananahimik itong si dating Pangulong Duterte dahil ayaw na niyang makalabas yung taong nagmamay-ari ng napakaraming property na ipinangalan sa kanya. Kasi baka natatakot siya mga kababayan na bawiin sa kanya ni Kibulok yung mga property kapag ka nakalabas na siya. Ako nagtatanong lang naman So ngayon ipagpatuloy pa natin. Alam mo, sobrang yaman. Ang yaman pala talaga ni Kibuloy. Kita nyo ha? Hindi ko pa nakita yung mga kotse niya. Pastor Kibuloy. May motor ka ba? Baka gusto pagkatiwala yung isa sa akin. Kita mo. Ito nga eh. Ito, inamin to Inamin to ni Pangulong Duterte. Na-news to eh. Inamin to ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba kung kaninong idea na ilipat sa pangalan niya? Sa kanya. Hindi ho sinabi ni Kibuloy yun Mayor, meron kasi tawag niya. Mayor, ikaw na bahala sa property ko, baka agawin ng iba. Kita nyo hindi daw sinabi ni Kibuloy yung ganon, na ilipat yung mga property niya sa pangalan ni Duterte. Ang lahat ng nag-isip at nagdesisyon, mga kababayan, ay si Duterte. So ibig sabihin, kung talaga ikaw ay wais mga kababayan, at talagang yung taong yon ay alam mo naman na makukulong na habang buhay kung sakaling mapatunayan na nagkasala talaga siya, hindi ka na makikialam. Kasi malaki ang chance na kapag ka nakalaya yung tao na yan, bawiin sa'yo lahat ng property na ipinalipat mo mismo sa pangalan mo. Na ikaw ang nagdesisyon na ilipat yung mga property yun sa pangalan mo. Kung nasa pangalan mo na yan, papayag ka pa ba naman na mababawi yan sa'yo pagdating ng araw? Siyempre hindi na. Kaya anong gagawin mo? Hayaan mo na lang yung taong yon at mananahimik ka na. So parang ganun mga kababayan yung nangyayari ngayon dahil nga matipid at hindi nagbibigay ng paliwanag at pagtatanggol itong si Duterte dito kay Kibulok. Kaya nga tayo nagtatanong,
na baka kaya nananahimik si Digong kasi ganon ang nangyari na parang ayaw na niya na mabawi sa kanya yung mga property kaya pinabayaan niya na etong si Kibuloc. Tayo nagtatanong lang naman. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi niya sinabi yun. Si Pangulong Duterte mismo nagsabi. Alam mo, maganda nito. Bago ka pa ikulong, iwan mo na sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, So ngayon mga kababayan, uulit na naman kasi inulit lang natin ng konti. Ayan, maliwanag naman na mismong si Banat Bayna ang nagsabi at pasimpleng naglaglag sa kanyang puon na kung saan mismong ipinapaintindi niya sa publiko na si Duterte talaga ang nagplano ng lahat para makuha lahat ng property mga kababayan nitong si Kibuloc at mailipat po sa kanya bago makulong etong si Kibuloc. Kaya pala kung titingnan natin sobrang tahimik ngayon ni Digong dahil kung ano mga nakaraang buwan, araw, napakaingay niya. Napakatindi ng pagbanat niya sa ating gobyerno. Pero ngayon mga kababayan, natahimik siya kung kailan naman kailangan siya ng kanyang kaibigan dahil sumuko na at nasukol na yung kanyang kaibigan, saka naman siya nawala mga kababayan. Ano kaya po ang dahilan? Ako nagtatanong lang naman. Nagtatanong lang naman ako especially sa mga vlogger nila at saka sa mga taga-suporta nila. Ano kaya ang dahilan bakit nananahimik si Digong sa issue ng kanyang matalik na kaibigan kung kailan kailangan siya ng matalik niyang kaibigan? Sana masagot nung iba, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kayo, ano po ang komento ninyo mga kababayan hinggil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin patungkol dito sa issue nitong si Kibuloc mga kababayan at yung sinasabi na pagsuko daw niya na hindi naman siya susuko kung hindi siya nasukol. Mga kababayan, so comment below na lamang po